Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Alam mo ba na hindi ka exempted sa bagyo ng buhay kahit na ikaw ay madasalin? May kakilala ako na siya'y sobrang madasalin, sobrang mabait. Kaya lang, iniwan pa rin siya ng kanyang mga mahal sa buhay, nawalang kanyang bahay, nawalang kanyang trabaho. Dito makita natin na hindi dahil ikaw ay mabait, palasimba, o madasalin, ay ligtas ka na sa bagyo ng buhay. Kasi ang bagyo ng buhay, ang mga problema, ay kasama sa buhay natin habang tayo ay nasa mundo. Kaya nga, may paalalang Diyos sa atin sa Ebanghelyo ngayon na minsan sila'y nasa bangka at biglang dumating ang malakas na unos at sila'y malulubog na at si Jesus ay tulog. Kaya sabi ng kanyang mga alagad, tulungan mo kami. Sabi nila, sumisigaw na sila. At sabi niya, napakalit naman ng inyong pananampalataya. At pinatigil niya ang unos, ang bagyo. Dito natin makikita na ang Diyos, kahit tahimik siya, kala natin tulog, siya ay alam niya lahat ang nangyayari. Hindi dahil siya ay hindi siya nakikialam o walang pakialam, kundi gusto niyang sabihin sa atin na siya ay in control. Siya ang may hawak ng lahat at wala tayong dapat ikabahala. Kalmado lang. Pag may bagyo tayo, kailangang kalmado lang. Minsan, mayroon akong mga mabigat na mga alalahanin sa buhay. Magulo, may problema sa trabaho, sa pamilya, sa community. Dahil hindi ko na kaya kung anong gagawin, ako'y pumunta sa simbahan, lumuhod at sabi ko, tulungan mo kung hindi ko na kaya. At ilang saglit sa katahimikan ng kapaligiran sa loob ng simbahan, sa Blessed Sacrament, nadama ko ang kapayapaan, nadama ko ang pag-asa, nadama ko ang parang bang may nagbigay ng lakas sa akin, parang sinabi ng Diyos, kasama mo ako. Mga kapatid, hindi kailangang sumigaw para lang gisingin ang Diyos, kundi kailangan lang kahit isang patak lang ng luha ay isang panalangin na, sapat na dasal na. Kaya kapag tayo ay dumaraan sa mga pagsubok sa buhay, lagi nating alalahanin na God is in control. Basta magtiwala tayo sa Diyos, manampalataya sa Diyos. At isa pa, malimit kasi pag tayo may mga pagsubok, may mga problema, pag malakas na ang bagyo, pag lumulubog na tayo, saka tayo sumisigaw, saka natin tinatawag ang Diyos. Bakit hindi natin siya tawagin habang banayad pa ang bagyo, habang hindi pa malakas, o bago pa man mangyari ay nilalapitan na natin ang Diyos? Ibig sabihin, pag ang Diyos ay inuuna natin sa ating mga problema, siguradong tayo ay ililigtas niya. Tayo ay hindi niya pababayaan. Tayo ay kanyang bibigyan ng kapayapaan at kagalakan. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi nangangahulugang maayos ang lahat, mapayapang lahat, walang problema. Ang pagsunod sa Diyos ay laging may mga pagsubok. Masikip ang daan sa pagsunod sa Diyos. Kaya lang, pagkasama natin ang Diyos, wala tayong dapat alalahanin sa buhay. Kaya kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. Anuman ang pinagdadaanan mo ngayon, anuman ang problema mo ngayon, idulog mo sa Diyos. Dahil kasama mo siya lagi, hindi kanya pababayaan. Kung nagustuhan po natin ang ating refleksyon, ay inihiling ko na ibahagi natin sa iba. Baka merong mga taong may mga problema, may mabigat na mga pinagdadaanan, kailangan nilang marinig ang boses ng Diyos.
Bunuin natin ng good news ang social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless and God is good.